Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli ay magbabalik sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Tunay nga, ang Diyos ay mabuti at palagi niya tayong ginagabayan tungo sa karunungang buhat sa Kanya. Kaya naman po, bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkakalob niyo sa amin. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, Ikaw ang parangalan, samahan niyo po kami, itaman niyo po kami, tubugin niyo kami ayon sa inyong nais, Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. Tayo po ay nasa 31 kabanata na ng aklat ng Exodus. Ayan, sabi po sa verse 1, si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng mga manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa sanktuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. So, hindi ibig sabihin na tayo ay may kaalaman at may kahusayan sa mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon ay masusunod yung gusto natin. Lagi pa rin po tayo na naka-inline at susunod sa nais ng Panginoon. Verse 2, tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab at lahat ng binigyan ng kakayanan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimulan ng magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing sanktuaryo. Yan, patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga. So makikita po natin, tapos na yung pagpaplano, at paghanda, Ngayon ay panahon na ng paggawa ng tabernakulong sinabi ng Panginoon sa kanila. So dito po makikita natin na mahalaga yung pagpaplano. Pero walang saysayang pagpaplano, at paghahanda kung walang gagawa. So mahalaga rin naman po ang paggawa ng mga plano para maisakatuparan ang lahat ng ito. At kakaiba po ng paghahanda at pagpaplano ay ang pagdala ng mga handog. Or, di ba, minsan may mga plano tayo, di ba, may mga paghahanda tayo na meron dun yung mga contributions, or ganito ang bag ni kapatid na ganito. So, kailangan po yon na maidala para sa pag-uumpisa ng gawain. Verse 4, sabi, kaya nagpunta kay Moises sa mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na po na ang ibinigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya iniutos ni Moises, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Yung mga nagbibigay po ng buong puso, minsan talaga, nag-overflow yan hanggat hindi mo sinasabing stop. Patuloy silang nagbibigay kasi nga po naka-inline ang kanilang puso doon sa planong gawin. Ayan. So, kaya mapapansin po natin, walang magkukulang Hindi pagkukulangin ng Panginoon ang kahit na anong plano at anong programa. Kung ang mga tao na kasama dito sa pagbuo nito is merong pusong handang magbigay. At dito rin po mapapansin natin yung integrity ni Moses na kapag nakikita niyang enough na, hindi rin siya tanggap ng tanggap nang hindi na rin yung labis na So dito makikita natin napakaganda ng maging halimbawa nito na although yung tao is willing magbigay, may mga yung leader or yung nakakakita ng sitwasyon ay siya na mismo yung mag-aawat, or siya na yung magko-control ng mga kaloob para at least hindi na rin ma-burden yung mga tao. At makita nila na kung ano lang yung kailangan, yun lang naman yung kailangan, yun yung kailangan tanggapin. And the rest na kaya nilang ibigay, kahit pa kaya nila itong ibigay at meron pa sila, is ipinapakita dito na hindi na nila kailangan tong ibuhos pa. Yan. So, dito makikita po natin, may mga tao kasi na kahit marami na silang natatanggap, kahit well-off na sila, tanggap pa rin ang tanggap, So, dito makikita natin yung pagkakaiba ni Moses na kapag nakita niyang enough na yung mga bagay na yon, then, sinasabi niya na enough na, huwag na magdala ng kaloob.
Kaya kumbaga po makikita natin dito no, yung ganda no, pagkatapos magplano ng paghahanda, nandito na yung mga kaloob. Walang nag-delay ng kanilang mga kaloob. Kasi alam nila, malinaw sa kanila, in line sila, committed sila dun sa gagawin. Kaya naman, alam nila na ito ay kailangan na ngayon. So, no delays, no? So, mahalaga po na makita natin iyon. And ganun din, no? Sa ating buhay, mga Kristiyano, no? Nakita natin na ang Panginoon ay grabe siya magkaloob, no? Never siyang nag-withhold ng bagay na kailangan natin. Or sometimes may mga ganong pagkakataon kasi mayroon siyang gustong ituro sa atin. But sa lahat ng pagkakataon nakita natin yung generosity ng Panginoon without criticizing, without ano pa mang panunumbat. Ano po. So, dapat ganun din po tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Verse 8 to 13, sabi po, lahat ng pinakamahusay na magagawa ang gumawa ng tuldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kurtina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may burdang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tig-5. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. Tigli 50 silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit ng ginto at sa pamamagitan nito ay pinagkabit ang 2 piraso. Kaya ang 10 pirasong damit ay ginamit sa tabernakulo. Na ginamit sa tabernakulo ay parang 1 piraso lamang. Ang mga verses po na to actually ay nabasa na rin natin sa Exodus chapter 26 no to 31. So parang inulit lang siya. No? Kaya, sige po magpatuloy tayo sa verse 14. Sabi po sa verse 14, pagkatapos gumawa sila ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso. Gayun din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tig-50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos, gumawa sila ng 50 kawit ng tanso at sa pamamagitan nito ay pinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. So, nakita rin po natin to no, sa command na isinulat din sa Exodus chapter 26 verse 14. No? So, nabasa na rin po natin siya. Yung verses 20 to 34 ay nabasa na rin naman po natin at according pa rin siya sa description na isinulat po doon sa Exodus chapter 26 verses 15 to 30. So, ang sabi po dito, yan. So, sa verse 38 to 35 to 38 po, ito yung kagaya ng mga kortina at maging yung 4 na haligi, no, ay mababasa naman po natin yan sa Exodus chapter 26 verses 31 to 33 at sa verses 36 to 37. So, dito po makikita natin na inulit lang yung mga instructions at yung pagpaplano, no, para sa paggawa ng actual na tabernacle ayon sa plano at utos ng Panginoon. Sabi po dito sa 35, gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito ay binordahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng tabing. Ginalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tungtungang pila. Para sa pintuan, gumawa sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binordahan ng maganda. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kortina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit, ang dulo'y binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tungtungang tanso. Yun po. So, pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Muli po, God bless everyone.